Yan. Si Amy Marcos, pinapakita ko sa inyo. Yan po ang chairman ng Committee on Foreign Relations ng Senado na identify rin at umaamin in public na siya ay malapit kay dating Pangulong Duterte. Sabi nga niya noong kainitan pa ang isyong si Duterte ay pinag-uusapan, ang sinasabi niya noon, kahit mag-isa siya, Duterte siya. So yan po yung kanyang mga sinabi before at pinakilala ko nga sa inyo, siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations. Alam nyo kung bakit ko sinasabi yan? Siya ho kasi ang mag-iimbestiga sa di umano gentleman agreement. Gentleman agreement sa pagitan ng dating Pangulong Duterte at ng China tungkol sa West Philippine Sea. Dahil yung resolusyon ng Senado na mag-iimbestiga tungkol dyan ay ipinasa sa kanyang komite. Dahil sila ang merong jurisdiction dyan bilang Foreign Relations Committee. Ngayon, ang tanong, paano ihahandle, paano patatakbuhin ni Senator Amy Marcos ang kanyang komite na alam ng taong bayan na siya ay pro-Duterte? Okay? Hindi ko sinasabing ngayon ay bias siya. Hindi ko sinasabing kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga tinatanong ko, paano niya ihahandle ito? Alam nyo, ang chairman ng komite, ma-influensya yan sa mga public hearing, question and answer, at saka sa committee report. Palagay ko ang pinakamaganda rito, para lang hindi ho siya masira at para hindi pagdudahan kung ano man ang magiging takbo ng hearing at saka resulta ng hearing, baka pwedeng mag-inhibit muna si senador o kaya umiwas muna at kanyang ipaubaya sa vice chairman ng komite, kasi lahat ng mga komite may vice chairman, para siyang mag-handle sa isyong ito kasi nga identify siyang pro-Duterte. Kaya ba niyang ipatawag si Duterte para humarap sa hearing? Kaya ba niyang tanungin ng direktahan si Duterte kapag humarap ito? Yan ang mga aabangan eh. Kasi kung hindi niya kayang ipatawag, mababaliwala yung hearing dahil talagang si Duterte ang dapat magpaliwanag dyan dun sa magkakaibang report. Ang sabi ng China, meron gentleman agreement. Sabi ni Harry Roque na kanyang abogado, meron daw talaga na ganyang agreement. Sabi naman ng kanyang kampo at si Duterte, paulit-ulit, sinasabi niya walang agreement. O, paano ngayon niya? Si Senator Amy Marcos, kung hindi siya umamin at identify na mga Duterte, pwede pang paniwalaan natin ang resulta ng investigasyon ng kanyang komite. Pero dahil nga po siya'y lumantad, paano ngayon yan? Pero ganun pa man, abangan natin. Kaya nga tanong ko, paano niya i-handle yan? So, abangan natin. Dahil wala na hong magagawa, may resolution na, may order na si ang Senate President na magsagawa ng investigation. Kasi ang Kongreso, next week, mag-uumpisa na ng investigasyon tungkol sa isyong yan. Siguro ayaw ng Senate President na sila'y masapawan o maunahan. Kasi nauna na nag-file ng resolution ang ang Senado tungkol dyan, pero hindi pa sila gumagalaw. Ang Kongreso, naka-schedule na next week. So maaaring maunahan, pero abangan natin. Ano ang magiging findings o ano ang magiging takbo ng investigasyon ng komite ng Kongreso o ng komite ng Senado dito sa gentleman agreement na ito, na si dating Pangulong Duterte ang pwedeng imbitahan at papagpaliwanagin at iba pang matataas na opisyales ng nakaraang pamahalaan. Okay? So masalimot po ito dahil nakataya ang exclusive economic zone ng bansa. Nakataya ang national security dahil nga po masyadong agresibo ang People's Republic of China sa panghihimasok, panghaharas sa ating mga resupply ng mga barko, sa mga mangingisda at saka po yan sa grupo o dun sa BRP Sierra Madre. So kaya ho, kaabang-abang talaga yan. Marami hong dapat bantayan. Dito lang po kayo magsubaybay sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Ibibigay ko sa inyo ang totoong nangyayari sa ating bayan at sa mga komites. Okay? Sunod na pag-usapan natin, ito bang recommendation, pag-aaral, paghahanda ng Department of Justice tungkol sa napaulat na baka lumabas na yung warrant of arrest by July galing sa ICC? Ano ba ito? Kasi matapos pong pumutok ang balita na posibleng lumabas ang warrant of arrest laban kay Duterte, sa mga Duterte at kay Senator Bato de la Rosa at iba pa
na mga retirado na siguro o acting official kawal ng PNP sa di umano ay yung war on drugs na nakaraang gobyerno na paglabag umano sa karapatang pantao. Kasi matapos po yung isong yan, biglang nagrekomenda at naghahanda ang DOJ kung ano ang kailang dapat gawin at ano ang magagawa nila pag dumating yung warrant of arrest. Eh di ibig sabihin, pag may warrant of arrest, tapos na ang investigasyon. Kasi pag may warrant of arrest, meron ng initial findings na merong probable cause, kaya kailangan nilang arestuhin. O di ibig sabihin ito, parang pag-amin na rin na alam ng DOJ na maaaring nagsagawa na nga ng investigasyon kahit walang coordination. Kasi nakapokus na ang DOJ sa kung anong gagawin, kaya sila nagre-recommenda sa Pangulo at naghayag sa Pangulo kung papaano harapin ang warrant of arrest. So nakita nyo, may biglang development. Mukhang nagkakatotoo yata yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Laila de Lima na kanilang personal na assessment at paniniwala, baka sa bandang huli ay mag-iiba ang mga statement ng Pangulo tungkol dito sa issue ng ICC. Kasi nga, hindi naman po lumalamig, hindi po bumababa ang tensyon sa matinding mga batikos ng mga Duterte at ng Duterte followers, including vloggers, laban kay Pangulong Marcos at sa First Family. Kaya itong galaw na ito ng DOJ ay talagang kaabang-abang. Dati hindi sila gumagawa ng ganyan. Ngayon, gumawa na sila ng recommendation at plano tungkol sa posibleng paglabas ng ICC. Kung ano ang plano at ano ang nirekomenda sa Presidente, hindi natin alam yan. Nasa Office of the President na po yung opinion or suggestion or idea o proposal ng Department of Justice. Ayan. Kaabang-abang talaga ano ha? Any comment, reaction, okay lang po. Sunod na pag-usapan natin, umiinit na. Dati mainit, lalong uminit sa pagitan ni Senador Bato de la Rosa at dating Senador Sonny Trillanes tungkol sa investigasyon sa Senado, tungkol pa rin sa ICC. Okay? At pikon na pikon si Senador Bato de la Rosa. Nag-press conference ng isang araw at sinabi niyang hindi siya natatakot. Kung gusto daw ni Trillanes, sumama siya sa pag-aresto sa kanya at siya para magposa sa kanya. Kung gusto rin ni Trillanes siya ipusasan, pag dumating ang warrant of arrest, haharapin daw niya. O, di ba? So may at saka mataas ang boses na nagpe-press con si Bato, halatang galit. Pero sabi naman ni Trillanes, parte lang mo yan ng pagkapikon ng mga naakusahan. Hintay na lang daw po kung kailan lalabas ang warrant. Ang paniniwala kasi ng dating Senador Trillanes, naniwala kayo o hindi, maniwala man o hindi, meron hong access yan sa ICC, sinasabi niya lalabas yan. Siya nga yung unang nagsabi na nakipag-coordinate na before ang ICC sa mga merong 50 na mga police officer o police official, retirado at mga aktibo sa ngayon tungkol sa investigasyon. So, nako, talagang nagkakadugtong-dugtong. Baka nga itong dala kung bakit painit naman yung kampanya, mga rally at pahayag ng anti-Marcos na gustong-gusto nilang palitan na si Pangulong Marcos. Baka nararamdaman nga nila na lalabas yung warrant. Naku, pag nagka-arestuhan, pag ito'y pinayagan at binigyan ng go signal, mag-iiba ang galaw ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Abangan!